Hi guys. Sorry sa unang live stream ko medyo mahina yung connection dito, so I stopped it and ayun, tinigil ko. Panibago to, sorry guys. So ano yun? Hintay muna ng viewers. So hello. Hi sa isang viewer ko. Sorry about that last stream, medyo mahina yung connection. And kung naririnig nyo ako, and if okay lang, please paki-type. So, hi, this is our live stream. This is Mami Yang Rock, dito sa Deep Pebbles page. And yung nakakakinig sa akin, please paki-type. If hindi naririnig nyo ako, kung malabo ba, kung may glitch. And kung maingay yung sounds ko, because walang nagko-comment. I don't know why. Comment na kayo, guys. So, wala akong nare-receive na. Ayun, okay naman. Okay, good. So, this is Mami Yang Rock. Ang topic natin is about drugs. But before that, yung updates ko sa Deep Pebbles. And yung mga nagpapa-shoutout pala, okay naman, yun. So, yung mga nagpapa-shoutout, hello sa mga Deep Pebbles members, sa mga officers, admins, moderators, editors dito sa mga pages, editors ng horror and deep web stories, and yung Hokage divers natin, mga editors doon. Hello sa sister page and group natin, Deep Web World of Mysteries. Sister page and group natin yan. And hi kay L.A. Suarez Trinidad. Friend ko. Ayan. So yun. Before ko start yung, anyway, i-replay na lang ng iba, yung mga hindi makakahabol. So, updates about Deep Web Elite. So, malapit na yung anniversary ng page natin. I think that will be on September. One more month anniversary na. So, marami tayong ipapagames. And ano pa ba? Guys, yung mga may Twitter, we have Twitter and active na siya. May Twitter ang Deep Web Elites, kindly check it. Bale, may mga officers tayo doon na nag-handle. So, yun. Actually, meron na rin kwan eh. May YouTube na rin ang group. Ang kaso, hindi pa siya ganun ka-active and dinidiscuss pa namin kung ano yung pwedeng ilagay doon na mga vid. So, kung gusto nyo i-subscribe, go ahead, but still inactive pa yung YouTube namin. So, yun. Hello kay Miel Respi, Vince Ocampo, JV Tots, Brian Ludovis. Ayun. So, what else? Ayun. Meron na ring, actually, it's not, anyway, Deep Web Elites Wattpad, but it's all about stories. And actually, it's yung horror and deep web page natin, may Wattpad na siya. It's all about yung mga horror stories, doon namin ilalagay, pero iisang story pa lang yung andon. So, kung gusto nyo ring i-follow, go ahead guys. So, ayun, may Twitter na tayo, may YouTube, may Wattpad. So, ano pa ba yung mga updates? Tapos, ayun pala guys, kung makakaya namin, meron tayong magkakaroon ng live stream about ghost hunting, pero pinag-uusapan pa. Ayun, pero it will happen on our horror page, hindi po dito. So yun. Musta guys? And yung bago pa lang, may bago tayong page guys. Kung hindi nyo pa na-check, may bago tayong yung Hokage Divers. It's all about like parang Pepe page.
Yes, parang Pepe page natin. So, you can check it. Pwede nyong i-check yun, guys. And, what else? Ang dami ko na lang nasabing mga updates. And, ayan pala, guys, yung sa anniversary ng Deep Web Elites. Guys, kung glitchy pala yung vid, kung glitch ang vid natin, please paki-type nyo. Kung okay naman, no problem at all. Pero kung may problema, please type it. Okay? And sa anniversary ng page natin, ayun, si Hash. Hi, Hash. Balik, co-founder natin yan. Co-founder ng Deep Web Elites. And, ayun. Nakikita nyo yung t-shirt ko? Kikita nyo ba? Ayun, guys. Baka, yan ang ipapa-price natin for our ipapa-game sa anniversary natin dito sa page. So, ayan. I already have 17 viewers. 17 viewers na. So, type lang, guys. Pwede pa kayo magpa-shoutout while still waiting for viewers. Sorry na pala kanina kasi medyo mahinang connection tsaka hindi ko mabasa yung mga comments nyo. So, I have to stop it. So, yun. Wait. Change music muna tayo. Ayun. Hi, Paula Orencia Medina. Okay na ba? Okay na ba? Start ko na ba yung topic? Anyway, I already told the updates. So, kung gusto nyong i-subscribe, ang alam ko lang na active ngayon sa Deep Web Elites yung Twitter, YouTube, may mga tao na tayo doon, pero, ayun, wala pang laman. And what else? May Wattpad na, pero isang kwento pa lang yung andon. Aris Alcaide, hello! Roger Diasis, hi! And, ayun, that's it. Okay, wait. Let me just... Okay lang ba kung may sounds or i-stop ko? Ano, guys? Do I have to stop the sounds or just let it play like that? Okay, Robert Frio Garcia. Ang ingay-ingay ko sa totoo lang, gabing-gabi na dito. It's already 11:19. 11:19 na dito ng gabi and 11:19 naman dyan. 12 hours difference dito sa amin, dyan sa Pilipinas. Ayun, so I'll start my... Teka, palakasan ko lang konti yung sounds. Wait. Okay. Teka, nanonood. Parang tanga. Okay, so start ko na yung topic. It's all about drugs. Tatawa tuloy ako sa topic ko. Anyway, dahil to sa miscommunication ng dalawang page. May na-post kami na something medyo pangit sa mga viewers and kung ano daw ang tinitira namin. So, ayun, nagka-idea ako na why not let's talk about drugs na lang. Total, tinatanong kung ano yung tinitira ng Deep Web Elites members. Nasaan ako? Secret. Andito ako sa labas ng bahay namin. Ayun. So, let's start from 4 types of drugs. Ayun, 4 types of drugs. Pahinaan ko na lang muna ng konti. And kung may tanong pala kayo, guys, go ahead. And kung hindi ko masasagot, kung hindi ko alam ang sagot, pwede naman nating i-google. Andito naman si Google. Ayun. Wait. Jeff Cervantes and Raisida Nuda. Ayun yung mga bagong kan. So, may 36 viewers na. That's good. Paarbor naman ng damit mo. Magpapagames kami! Magpapagames kami. Ito yung papa-prize. Wala lang. Pinasikat ko lang. Papakita ko lang.
Pakis daw, sabi ni Jose Corbita. Katabi ko ngayon. From JV to. JV Thoughts. Ayun. So, okay. So, sa na tayo. Bali, nakasalumpak ako ngayon dito sa floor. Okay, four types of drugs. Balik, sisimplihan ko na lang. Hi, Ma'am Raga Mason. What happened to your name, ma'am? Bakit nagbago? Ayun, 4 types of drugs: stimulants, depressants, opiates, and hallucinogens. I'll just make it simple para hindi rin ako mahirapan. So, stimulants. Ito yung drugs na uppers. Yung sinasabi nilang uppers. So, So, ang sinasabing stimulants is the ecstasy, cocaine. Everybody knows that those drugs. Sila yung mga nag-i-increase ng mental motor activity natin. Ito yung mga nagpapa-hyper sa atin. It increases our focus, our energy, and nagkakos sila ng insomnia. Siyempre, hyper ka, so hindi ka makatulog. Alam ko, nagpapabawas din ng appetite yan. So, ayun, that's stimulants. So, they call it uppers. Ang isa naman is depressants. Depressants, downers. Yun naman ang downers. Oh yes, gabi dito. Hi, Kels and Alkea Escabal, Eugene, and kay Rolf Pinto. Ayun. So, back to the topic. Depressants na tayo. Depressants is downers, downer drugs. So, kabaliktaran ito ng uppers. Siyempre, uppers, downers. Baliktad lang ang effect niya. So, mga common na downers is, siyempre, common na sa atin yung alcohol, yung alak, at ang marijuana. They are considered downers. Kasi sila yung kumbaga nagpapakalma at pinapabagal ang brain activity natin, unlike stimulants. Diba? Stimulants it increases our energy, our motor activity, our focus. Ginagawa tayong hyper, that's stimulants. And no problem. And downers. Downers, baliktad siya. Downers. Pag sinabing downers, yun yung nagpapakalma at nagpaparelieve ng anxiety natin. So, di ba, pag may problema tayo, alak, inom tayo ng alak, beer, those are downers. Okay? Yun ang mga common na downers. Alcohol, cannabis. And stimulants, guys, methamphetamine, amphetamine. Ang common na meth sa atin, well, everybody knows it. Ano ba ang meth? Meth are ang street drug isa sa mga street drug ng meth is shabu, which is very common sa Pilipinas. Stimulant yan, guys. So, yung mga tumitira ng shabu, alam nyo na yung effect. So, stimulant ang shabu, which is meth. And, yun, before pala ako lilipat sa isang type of drug, gusto ko lang i-clarify. Iba ang methamphetamine? Let me just, pahinaan ko lang yung sounds, baka hindi nyo ako naririnig. Iba ang methamphetamine sa amphetamine. Though they have the same effect, they have the same danger, magkaiba po ang amphetamine sa methamphetamine. Pero, pareho lang sila ng, how would I put it, ang amphetamine is scientifically called gusto ko yata i-google methylated amphetamines, while ang methamphetamines is double. So yun ang primary difference ng dalawang yon. At ang isa pa, ang amphetamine, yun yung mga pini-prescribe ng mga doctor for diet pills. So, kung may mga pini-prescribe yung mga doctors na diet pills, those are amphetamines. Unlike pag methamphetamines, it's different. It's a big no-no. Doctors don't describe that drug. And you know it, it's a shabu. So, illegal siya. Unlike from amphetamine, as long as may prescription, it's a prescription drug actually. So, pwede mo siyang i-take as long as may prescription ang doktor. Methamphetamine, it's methamphetamine.
Ayun, isa siyang stimulant drug. Ayun, so, okay na? Clarified na kayo doon. Ecstasy, ecstasy is yes, stimulant siya and hallucinogen din. I-discuss ko mamaya yung hallucinogen. But yes, ecstasy is stimulant and also hallucinogen. So, ayun, ang isang type din ng drugs is opiates and opioids. Ayun, opiates and opioids. Ano yung mga parang ang isang halimbawa is heroin, opium, and morphine. So, ano yung mga drugs na yan? Yan yung prescribed drugs din siya actually, pero more on pain relief. Kumbaga, pang pain relief ang drugs na yan. Pampakalma. Ayun, parang pampakalma din siya. Ang kwan lang kasi dyan, usually ginagamit yan sa mga, yung may severe pain talaga na nararamdaman, they prescribe that kind of drug. Though, pag kwan kasi, pag nagamit mo na yan ng matagalan, magiging dependent ka. So, it's still a regulated drug siya. Okay? Flakka, we'll discuss that later. Okay. Ang pinaka-last na type ng drugs is hallucinogens. Ayun, I already discussed stimulants, depressants, opiates and opioids, and hallucinogens. Hallucinogens is yung they changes person's perception. Ayun, yung perception niya ng reality. Ito yung, pag tinake mo yung drugs na yun, yung alam mo yung may nakikita ka. Yung kung ano-ano ang mga nakikita mo. Ayun yun. So, ang isang halimbawa is, ang marijuana, it's also considered hallucinogens. Yung cannabis, LSD, ecstasy, those are kinds of hallucinogens. Basta, yun yung mga, kaya nga sinabing hallucinogens, I'm sorry. Kasi that drug will give you hallucinations. Okay. So, malinaw na. It's okay. Hi, Romeo ni Nocere, Eugene, J. Orcozo, and Raymond Bravo. Yes, hallucinogens, they causes hallucination because they changes your normal perception. They changes your perception of realities. Parang kumbaga halimbawa, kumbaga andun ka sa isang lugar na wala namang kwan, pero kung ano-anong makikita mo dyan, may demonyo, may duwende, etc. Ayun. So, I want to discuss also about cannabis, marijuana. Parang gusto ko lang kasi may, what's that? Oh. Ayun. So, gusto ko lang i-clarify na may two types of cannabis tayo. May Pokemon sa likod mo. Ayun. So, may two types of cannabis tayo, guys. Hindi porke marijuana na lang siya. No. May two types of cannabis. Siguro naman, familiar sa inyo. Yung sativa and indica. They are both cannabis, actually. Pero may pagkakaiba din ang sativa and indica. Bakit po dami mong alam sa drugs? Hala, bakit ang dami kong alam na sa drugs? Syempre. Ayun, so may two types of cannabis. It's sativa and indica. So, anong pinagkaiba ng dalawang yon? Let me see. Ang indica. Okay, para hindi ako ma-confuse din kasi nako-confuse din ako sa dalawa. Yes, two types of marijuana. Ang indica, siguro naman nakakakita na kayo, kung may nakita kayong marijuana na maliit, hindi siya tumatangkad maliit lang siya na type of marijuana, maliit siya, pero yung mga dahon is malapad, guys, indica siya, indica. Ang sativa naman is yung mga talagang matangkad siya matangkad as in talagang lumalago siya, pero manipis naman yung mga dahon, that's sativa. So usually ang indica, pwede siyang pang indoor, pwede siyang, alam mo na, sa loob ng bahay, pwede mo siyang itago. Kasi maliit lang kasi siya, guys Tapos malapad yung dahon. While sa sativa, talagang lumalago siya, tumatangkad. Yung mga strain na sativa, umaabot daw yata siya ng hanggang 25 feet.
Yes. Ayun, umaabot din siya ng 25 feet. Kung sa effect naman, ang alam ko pag sa indica, ang pinagkaiba naman sa effect nila, ang indica is parang ang pwede kong kwansyan is parang pang night time. Ayan. Ang cannabis indica is panggabi siya. Bakit siya panggabi? Kasi pang-relax, pampakalma. Ayan. Kumbaga pwede siyang sleeping aid kasi guys, ang cannabis is alam nyo namang parang recreational drug siya. Pwede siyang gamot. Wag lang sobrang excessive kasi talagang may chance na magiging dependent kayo. Kahit sabihin mo marijuana lang yan. So, ayun. Ang indica is ayun. Tumigil ako eh. So, yun. Ang indica panggabi siya. Kasi pamparelax, parang sedative siya. Pwede kang antukin. And nakaka-lessen din ng body pain. While in sativa naman is, kung sa akin pang daytime siya. Why? Kasi it increases your focus. It increases your energy. Parang stimulant siya. So, yun ang pinagkaiba ng sativa at indica. Medical benefits. Oh, of course naman guys. Kasi kung siya pwede siyang ang cannabis, pwedeng pain reliever, pwedeng pain reliever, recreational drugs. Kasi kung siya drugs na it also increases your euphoria and decreases pain, yung pain sensation mo. So, ano yon? And kung din guys, ang sativa pala, ewan ko, actually guys, hindi ako weed lover. I don't use weed. I don't use marijuana. Ayun, ang sativa guys, aside sa nakaka-stimulate siya and nakaka-energize, ewan ko lang if it's true some artists use that daw kasi nakaka-increase daw siya ng ng creativity. Kumbaga, nagpapadagdag ng new ideas, creativity. So some artists or painters, they use that. Ewan ko lang if it's true. Ayun. So, shabu, I already discussed that. So, shabu is street drug ng methamphetamine. Sorry, medyo nabubulol ako. So, stimulant drugs ang shabu. Ayun. Ano pa ba? Jeff Cervantes. Bakit? Ano ako naging tama? Ayun. So, question lang kayo guys kung medyo hindi kayo naiintindihan. Pag sinabi rin pala sa cannabis na hybrid, pag hybrid strains, ito yung dalawang combination ng sativa at indica. Combination siya ng dalawang drugs. Yun ang tinatawag na strains. Bakit may strains? Bakit may strains tayo? Bakit gumagawa sila ng combined na cannabis na sativa at indica? Ang alam ko lang dyan kasi ginagawa yan ng mga growers. I think yung mga taong nagtatanim ng ganyan is they call themselves growers. Ang alam ko dyan is may tinatarget silang parang medicinal purposes din na may tinatarget silang specific na gamot. And yun nga, also for recreational. Gusto ko tong kanta, 21 Pilots. Ayun. So, may tinatarget sila for better treatment sa isang specific na sakit. Yun ang isang gamit ng strains, ng cannabis strains. Ayun, yung mga hybrid. Pag sinabi mong hybrid, ito yung combination ng sativa at indica. Drug na apple green. Oh, wait, let me stop the... who asked that? Dexter Solar. Ngayon ko lang narinig yung green apple. Are you sure there's a drug called green apple? Ayun. Oh, oh yes. Pang umaga. Ang tawag ko lang yun guys sa sativa tsaka indica, pang umaga tsaka pang gabi. Kasi magkaiba sila ng effect. Okay? Magkaiba sila ng... no. I can't find green. Ano yan? Nagtotroll ka ba? Yes, 21 Pilot. I love that song.
Yes, magandang marijuana sa katawan kasi nga, yun nga, recreational drug siya at may medicinal benefit. Pero wag sobra kasi may chance din na maging dependent tayo. So, pwede siyang i-prescribe but in our country, Philippines, hindi siya, it's still considered illegal drugs. Compare sa North Korea. North Korea, they did not, hindi nila kinokonsiderang drugs ang marijuana. So, ang alam ko, nakakalat lang sa North Korea yan. Ayun. So, Lady L. Hi, Lady L! Gusto mo bang ikwan ko dito kung sino si Lady L? Actually, siya yung sa lahat ng editor, siya ang pinakamasikreto, si Lady L. But she's the prettiest one. Oh my God, I'm telling you guys, napakaganda ni Lady L. Pero mahiyain kasi, ayaw niyang nakukuhan yung sarili niya. Ayun. Okay, sige. I-discuss ko na nga yung flaka kasi kanina pa tinatanong yung flaka. Okay. Let's discuss flaka, crocodile, and shabu. Anyway, sila yung mga common na street drug. Bakit is street drug? Kaya sila sinasabi ding street drug kasi sila yung madaling kunin sa street and mura siya. So, ayun. Some growers add strains to smuggle inside the country kasi yung mga dogs dito trained lang to sniff some specific strains lang. Yes, tama siya, Eugene. Kasi ang strains, may iba't ibang klase ng amoy at saka iba't ibang klase ng lasa eh. Iba't ibang klase yan. So, even sativa and indica, magkaiba sila ng lasa. Ang alam ko, hindi ko na rin gaanong alam pero basta magkaiba sila ng lasa. I don't know if it's indica or sativa. Meron yung sweet ang lasa, meron din yung sour ang lasa. So, hindi ko lang alam sa dalawang yan. Kung nakatikim lang sana ako. Bilang ganon. Okay. Yes, flaka. Yun yung guys, may video kami dito sa page. If you're going to check it, medyo nag-trend din yung vid namin yan na yan eh. Pero, syempre, kinuha namin sa YouTube. Pero kung i-check nyo, ang flaka is ang tinatawag na zombie drug. Bakit zombie drug? Kasi stimulant drug ang flaka eh. Stimulant drug siya na galing sa bath salt. I think galing siya sa bath salt. And kalat siya sa US and Florida. Kung nag-exist talaga ang flaka, yes. Actually, 1 hour lang ang layo ng Florida, US dito. And yes, talamak. Mas lalo na talaga sa Florida. Proliferate. How can I say? Yes, proliferate ang flaka doon. So, zombie drug. Bakit zombie drug? Kasi, stimulant drug siya. Pag sinabi mong, and it's kinda weird ang effect. Kasi, pag once nakatira ka nun, may murderous rage ka, kumbaga gusto mong pumatay, parang may at saka ang bilib ka dyan, may superhuman strength sila. Parang zombie drug talaga kasi yung mga nakatira sumisigaw, naguhubad. Tapos parang poses ang mga tao kasi kahit ilang tao ang pumipigil sa kanila. I mean, they're very strong. I mean, talagang yung strength nila is grabe. Talagang ang strength nila is grabe talaga. So yun ang flaka. So i-check mo yung yung vid namin dito. Meron kaming vid ng flaka eh, yung mga victim ng flaka. At saka talagang may mga naguhubad talaga. Talagang zombie drug, yun siya. Tapos ang isa namang common pero hindi sure kung totoo talaga na nag-exist, pero sa Russia yes daw. Nag-exist daw sa Russia pero ang sabi naman ng iba is parang pumalpak na heroin daw. Pero well, we don't know. Ang sinasabi ko is yung na-chismis na world deadliest drug. Ewan ko kung alam nyo yon, world deadliest drug. Bakit 51 drugs po yung topic? Bakit Area 51 drugs po yung topic?
Ano po ba yung, guys, Area 51, we're talking about drugs. Ayun. So, sinong nakakaalam ng world deadliest drug, na ipabalitang world deadliest drug? Ayun, walang nakakaalam. Ewan ko, pero I think narinig nyo. Meron din kaming article, may article kami dyan sa page, pero wala kaming vid. So, it's yung crocodile. Yun ang rugby, ang alam ko, rugby is a depressant siya. Ayun. Crocodile is the world deadliest drugs daw. Kung makikita nyo sa mga article sa Google, meron kami dyan sa page. And hindi sure kung talagang nag-exist. Well, ayun. Ito yung sinasabing flesh-eating drugs. Why flesh-eating drugs? Kasi yung part na kasi ang crocodile is injectable, ini-inject siya. So niluluto, kumbaga, pwede mo siyang lutuin, pwede mong lutuin mismo sa bahay kasi ang mga ingredients lang naman nila is yung mga ginagamit na panglinis. Kung alam nyo ang Lysol, ayun, isa sa mga main ingredients ng crocodile, and paint thinner, tapos yung mga panglinis na may hydrochloric acid, at saka ang isa pa is, alam niyo yung sa may posporo, yung sumisinding part, yung phosphorus bang tawag doon, yung sumisinding part, ayun, isang ingredients din yon. So madaling gawin daw ang crocodile. And then injectable siya. Ang kaso, it's yung effect niya, isa sa mga pinaka-worst daw na nakita nila. Kasi pag once na yung crocodile, hindi mo siya, diretso mo may inject sa veins mo, at pag napunta yun sa balat mo, yun yung magiging gangrenous or yun ang mabubulok. And pag once na nabulok yan, I mean, talagang kumbaga hihiwalay na lang daw yan sa balat mo. So para siyang kung ang flaka guys is you act like a zombie. Sa crocodile naman, you will look like a zombie, as in mukha ka daw talagang zombie kasi naaagnas ka na. So they considered it a world deadliest drug. And yung withdrawal niya, oh my god guys, hanggang 2 to 3 years na lang daw yata ang itatagal mo pag hindi mo itinigil ang flaka. And yung withdrawal niya is the worst. Yes, phosphorus ang tawag doon sa yung sumisindi doon sa phosphorus. Ayun. Alam mo yung alam mo yung drug, gumagawa ka na ba? I would love to make one. Biglang ganun, pero wala eh. Talagang lang, yung alam ko lang. So, ano pa guys, magtanong kayo. Before ako lumipat kasi tapos ko nang na-topic yung types of drugs and yung street drugs. Yes, desomorphine din ang isang ingredient niya, which is derived from morphine din. Yun yung crocodile. Tama ba? Yes, 2 to 3 years, yung mga user ng crocodile, tumatagal lang sila ng 2 to 3 years. And actually, yung mga hook na talaga sa drugs na yon, hirap na silang tumigil. Kasi pag once na naumpisahan mo na, kasi ang lasting effect lang kasi, pag once na nag-inject ka, ang lasting effect lang niya is 2 hours. After 2 hours, gagamit ka ulit, tuturok ka ulit. After 2 to 3 hours, tuturok ka ulit. Talagang hindi magtatagal ang katawan mo doon, tapos maaagnas ka na lang. Napakapangit ng effect, ang withdrawal worse. Ngayon, bakit may mga taong gumagamit ng ganyan? Which is in fact, alam mo naman kasi guys, napakamura ang flaka, crocodile, mura sa lugar nila ha, hindi sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas, ang common talaga sa atin is shabu, at saka yan ang cheapest. Shabu, as I've said, is isang klase ng methamphetamine na hindi talaga pwedeng ipasok yan sa katawan. It's a big no. Kahit sabihin mong kwan siya ng amphetamine, it's a big no. Amphetamine is a prescribed drugs na pwedeng pang diet pills, na pwedeng
prescribed by doctors, but meth is a big no-no. It's not prescribed drugs, and they don't allow shabu. I mean, guys, please stop that. I mean, we're talking about drugs, but I'm not telling you guys to use drugs. Come on. We hate drugs, diba? Okay. So, ano pa bang pwede kong i-discuss? Ayun. Buti, hindi ko kwan. Let's talk about... Actually, hindi ko alam kung pwedeng i-discuss to, baka huliin ako ng kwan. Pero, gusto ko lang, guys, ma-educate kayo. Gusto ko lang ma-educate kayo, guys, ha. And, i-explain ko later on. Why will I be discussing this topic? Gusto kong i-rationalize mamaya. So, i-discuss ko lang panandalian ang kung paano ka makaka-avail ng drugs sa deep web. Guys, to clarify, wala kung magtatanong kayo kung pwede ba kung meron available ba ang drug market ng deep web sa Pilipinas, hindi po. Hindi siya available. Pero gusto ko lang i-discuss kung paano kayo makakabili ng drugs sa deep web. Ayan. Oh, Brian Ludovic. Ang topic lang talaga ngayon is all about drugs. I would love to discuss New World Order, pero ibang live stream na lang. Para at least next live stream, okay, we will talk about New World Order, Illuminati, and Freemasonry. But right now, let's focus on drugs. Ayun. So, paano ka makaka-avail ng drugs sa deep web? Again, isasabihin ko lang kung dark markets na available sa Pilipinas, none that I know of. Wala akong alam. And I think wala. Hindi siya available. Bakit hindi siya available, guys? Kaya i-explain ko lang ng parakwan. Kaya may drug market sa deep web. Especially sa ibang bansa, Switzerland, US, Australia, Russia, blah blah blah. Mahirap kasi sa kanila mahirap kasi sa kanilang kumuha ng illegal drugs na common na sa atin. Kasi guys, sa atin, kung gusto mo ng shabu, kapitbahay mo, andyan lang. Kaibigan mo, kontakin mo, Brad, may kwan ka ba? May 200 ako dito, may 500 ako. Ang daling kumuha ng shabu sa Pilipinas. While sa ibang bansa, napakahirap. Kahit may local dealer ka, ang madaling maniktik ang mga pulis sa ibang bansa. Unlike sa Pilipinas, thank God, very active ang president natin. Thank God talaga. I mean, so hindi na kailangan ang deep web dark market sa Pilipinas kasi as I've told you, nagkalat na lang ang mga nagbebenta. So hindi natin kailangan. But I want to discuss this kasi ayun, okay, i-discuss ko, tsaka ko na lang i-rationalize why I'm saying this topic. Ayun, syempre, before kayo mag-avail ng drugs sa deep web, is you have to have your own router. Kailangan yung mag-download ng Tor browser. You guys know that. Paano mag-download? May tutorial kami, and Google, guys, meron yun. So yun. Pag once din na download nyo na yung Tor browser nyo, kailangan nyo ring i-disable. Kung kunyari lang, halimbawa, gusto nyong mag-avail ng guns, ng drugs, ng anything, gusto nyong bumili sa deep web. So para safe, kailangan nyo ring i-disable yung JavaScript nyo. We have to disable it. Disable yung JavaScript nyo. Kasi usually ang mga FBI ay ganun ang ginagawa nila they put some script, tapos yung mga vulnerable na bumibili, minsan nata-type nila, and madali kayong malocate pag naka-enable yung JavaScript nyo. So disable nyo yan para ma-prevent yung potential surface attack. Ayun. And after that, tapos kunyari punta kayo sa mga
you have to make sure, guys, nagkalat ang scamming site sa deep web. I'm telling you, hindi lahat ng dark markets doon is totoo. Ang daming scamming site doon. So, mamili kayo ng isang site na alam nyong quality talaga, kumbaga, trusted talaga siya. Ang alam kong mga trusted site, well, down na ang Silk Road. Silk Road is siya ang pinakauna yatang dark market ng drugs. Down na siya. So, ang alam kong mga kwan dyan is Alpha Bay, hindi lang drugs, may guns din dyan. Valhalla, ang alam ko may mga Viagra, yung mga gamot na prescribed drugs na mahirap kwan, ayon. At saka Dream Market. Yun yung mga alam kong kwan siya, trusted na site. So, Alpha Bay, Valhalla, Dream Market. But guys, hindi siya available sa Pilipinas, I'm telling you. Pero ina-explain ko lang. Ayun, pag bibili kayo, di pupunta kayo doon sa site na yan, o di punta kayo, o di may Tor browser na kayo, naka-disable na yung JavaScript nyo. Okay, mag-VPN din kayo, guys. Kasi ang minsan, ang gamit din kasi minsan ng VPN, paano ba? Hindi kasi ako. Ayun, ang gamit din minsan kasi ng VPN. Pag once kasi nakwan, para hindi rin malocate o hindi rin malaman ng authority na gumagamit ka ng Tor browser. Kasi usually, very sensitive kasi, dito sa ibang bansa, very sensitive. Pag nakita ng authority na you're using Tor browser, pwede ka nilang kasuhan na Tor user ka. So, para ma-prevent yan, use VPN para ma-cover up din yon. Ayun, okay lang ba? Medyo mabilis ako. Ayun. Bakit hindi na-detect, guys? Kasi nga, hindi siya index ng kagaya ng Google. Kasi, mga Google, mga .com, nope. Pag Tor browser kasi siya, .onion ang domain niya. So, at saka, you are browsing anonymously. Pag sinabi mong anonymously, mahirap kang i-detect, mahirap kang ikwan. So, ayun. Ano pa ba? Ayun, di pumunta na kayo sa site, no? Pagpunta sa site, I want this drug. Mukhang okay siya. So, may form kayong fill upan. Guys, pag nag-fill up kayo ng form, kunyari, no? Yun na nga, kunyari, may bibilhin ka. Pag mag-fill up kayo ng form, make sure na yung emails na ilalagay nyo, username na ilalagay nyo, guys. Please, wag yung main account nyo. Wag yung main. Gumawa kayo ng parang dami nyo. Parang kunyari gusto nyo mag-ranting sa Facebook, di ba gumagawa kayo ng dami nyo, sangkatutak ng dami nyo. Ganon din ang gawin nyo sa deep web. Huwag kayong gumamit ng main accounts nyo, ng username nyo, gumamit kayo ng dami. Okay? Ayun, mag-fill up kayo ng form. Tapos, ano pa ba? Tapos, pag nag-fill up kayo, hindi mamimili na kayo ng drugs, no? Pag nakapili na kayo ng drugs, hindi ko na i-explain mabuti kasi mapapatagal tayo about Bitcoin. I'm not going to explain Bitcoin. Mapapatagal talaga tayo. So, ayun. Ang bayaran doon is about Bitcoin. So, kailangan nyo ring mag-register. Dapat may account din kayo ng Bitcoin. Ayun. So, ang nangyayari kasi dyan, pag once nakabili kayo, mamimili pala din kayo, guys, ng vendor. So, pag mamimili kayo ng vendor, make sure guys, na ang pipiliin yung vendor is yung trusted talaga. Kasi, as I've told you guys, nagkalat ang scamming site sa deep web. As in, sobrang nagkalat. And you cannot trust vendors actually. So, kailangan yung tumingin. Ang alam ko, may site may site ng mga vendors sa deep web. Ano na nga bang site yun? I forgot that. May site ng mga vendors, pwede kayong mamili doon. Andun yung mga profiles nila, so mamimili kayo. Kumbaga, it's a matter of, kung gusto nyo mag-take risk. Ayun. At kung bibili din pala kayo, guys, ng drugs, kasi, make sure na gumamit kayo ng scroll o yung multi-sig. Yun kasi, guys, yung oh my God, why am I explaining this? Anyway, yung scroll o multi-sig, ito yung may third party kayo. Kumbaga, uso kasi doon sa, pag nag-avail kasi kayo ng drugs, guns, or anything na i-avail nyo. Uso kasi doon yung yung magbabayad ka na, tapos wala palang dumating na parcel sa'yo. So, nangyari. So, dapat para
para hindi ka magoyo, gumamit ka ng escrow or multisig. Ito yung may third party, kumbaga, merong moderator or parang admin na hahawak sa pera mo bago pumunta doon sa vendor. So, merong hahawak sa pera mo, tapos hihintayin yung parcel, yung na-avail mo na kwan, hihintayin mo, at pag natanggap mo na, tsaka mo sasabihin na, okay, pwede mo nang bayaran si ganito. Ayun, so use escrow guys. Okay? At saka pag di nabili mo na, tapos nagbayad ka na, o kwan, hintayin mo na lang. Sa totoo lang, believe ako sa mga vendor. Actually, believe ako sa mga vendor sa deep web. Kasi, ang ginagawa nila, ipinapadala lang nila through FedEx, through parang LBC. And, kumbaga, parang art form ang ginagawa. Kung, kunyari, for example, nag-avail ka ng, kunyari, heroin. Ipapadala lang siya na parang, kunyari, parang sulat o na hindi siya madedetect. I mean, it's, napakagaling nila. Though, meron yung iba na nakikita o nahuhuli, but still, vendors are very good at it. Kasi, ginagawa nila yon ng let's say, naka gloves. So, walang makukuhang DNA, no sweat, walang buhok. As in, talagang malinis. So, in case man na mahuli, safe ang vendor. So, ayun. Ayun, guys. Yes, parang middleman. Pero, yes, escrow. Escrow is middleman. Yes, parang slang term siya. Ayun. So, at saka, yun pala, guys, hindi kasi ako, ayun! Infodesk. Ayun, infodesk. And doon yung mga names ng mga vendors na pwede kang mamili. So, i-check mo yung mga okay naman yung profile niya. So, yun guys. At saka, kailangan din na gumamit kayo ng, dapat naka-encrypt din yung name at saka address nyo. Anyway, mapapatagal tayo pag in-explain ko lahat. Ngayon, bakit ko ina-explain ito? Why am I explaining yung how to buy drugs on deep web? Kumbaga, wala namang deep web sa Pilipinas. Wala tayong dark market sa Pilipinas. Ang assumption ko guys, sa akin lang ito. Pag naging successful tayo, pag naging successful ang president natin against sa drugs, yung pagkuhan natin sa drugs, pag naging successful yan at malinis ang Pilipinas, I'm telling you, yung mga drug lords dyan, ang mga drug lords, gagawa sila ng paraan para makabenta pa rin ng drugs dyan sa Pilipinas. And there's a probability na doon na sila gagamit ng deep web. I mean, assumption ko lang yun Yun ang pagkaalam ko. Kasi pag once na okay ng Pilipinas, drug-free na ang country natin, that's the time na ang mga drug lords o yung mga dealers na natin, doon na sila gagamit ng deep web. And I'm telling you guys, napakahirap huliin ang mga tao sa dark markets. Napakahirap. Kahit i-down mo ang usually, ang daming site sa dark market na nada-down, but still, hindi nahuhuli ang mga tao nila. Okay? Ayun. So, yun guys. Tapos, bakit may nagtatanong ng Illuminati? I'm sorry, Miguel Narte III. I would love to answer that, pero ang topic is drugs. Ayun. So, pwede pa kayong magtanong. Kasi, okay na. Okay na ako, na-explain ko na. Yung mga medyo malabo, sabihin nyo lang. Wala na ba ditong nagbebenta ng drugs na online na lang? Wala pa nga. Ang alam ko wala pa. Kasi guys, napaka-inconvenient. Hindi siya convenient Kasi sa Pilipinas, kung wala pa si Duterte, bakit ka pa mag-online? Bakit ka pa gagawa ng email mo? Bakit ka pa pupunta sa Tor browser? Kung ang kapitbahay mo lang naman Diyan lang, nagbebenta lang, di ba? Napaka-inconvenient. So, Philippines don't need deep web markets, dark markets. Pero, yun na nga, pag once na naging drug-free country tayo, doon na tayo magi-start. Doon na magi-start gumamit ng Tor site ang mga dealers natin. So, sana nga ang mga authorities natin, I hope sana matuto din sila na, ayun, tumambay sa deep web. Ang alam ko lang tapos ayun, anyway,
sa pag-dive ko, actually, hindi, kahit nasa deep web ka, hindi naman lahat ng site nakikita mo eh. Kasi meron pa rin yung site na, for example, nasa Facebook tayo. Sa Facebook, guys, di ba may secret group. And pag once na nasa secret group ka, hindi lahat, kumbaga, pag secret group, hindi mo mababrowse sa Facebook eh. Not unless may nag-invite sa'yo, di ba? Pag may nag-invite sa'yo, depende pa kung tatanggapin. 'Di ba? O pag tinanggap, tsaka ka palang makakapasok, but still hindi siya visible. Ganun din kakwan sa deep web. Kumbaga, anonymous na nga yung site and still napakasekreto dahil yung mga invited lang ang pwede. Yung mga trusted lang ang pwede. At ang alam ko, I should not be saying this dahil wala pang proof. Actually, wala pang proof talaga. Pero ang alam ko na meron na dyan sa Pilipinas is, it's very sad to say. Pero, sana nga wala, is child trafficking. May child trafficking na tayo, I think sa deep web. And ang hirap, hindi pa tayo gaano ka-aware. Pero yung may mga alam mo, mga foreigners na pumupunta sa Pilipinas just to have, you know, yung mga bata natin. Tapos, ang mga bata na involved pa naman is, oh my God, 10 years old, 11, 12 years old. And hindi natin nadidetect kasi nga nasa underground kwan sila. So, ayun. So, I should not be saying this because wala pang ang proof. So, hindi ko sinasabi na kwan, pero may hearsay. May mga chismis na ganun. So yun. So, yun guys. So, kung may tanong pa, okay lang. May formula po ba ng drugs? Uy, ang alam ko lang ha, pero siguro yung mga talagang deep divers natin, may mga formula ng drugs, pati yata crocodile tsaka flaka, meron sa deep web eh. Andun siya, pero ewan ko lang kasi hindi na ako nagda-dive and I'm really not that good at diving. Kumbaga pa browse lang ako. Meron talaga yung mga batikan. So, ayun. Mami, ang totoo po ng sangkap ng shabu ay tahi ng pusa. Ewan ko, uy, may isa palang kwan. Kung isa-search nyo, hindi ko gaano. Ayun, teka, nag-stop ako. Ayun, merong isang drug, natatawa ako, buti naalala ko dahil dyan sa tahi ng pusa. Meron yung Genchem yata, it's Jenkkem. Putanes. Yung drug doon na yon is parang tae, ihi, at saka parang tubig sa imbornal o kanal. Tapos i-ferment mo. Parang hahayaan mo lang sa isang, kunyari, ilalagay mo sa garapon yung tae, ihi, at saka kung ano na yan. Ilalagay mo sa isang lugar, tapos i-ferment mo sa glass. Tapos lalagyan mo parang lobo. So pag yung lobo is lumobo na siya, so kukunin mo yun ang lalanghapin mo. May tama daw. Ewan ko, i-check nyo. Natatawa lang ako. Ayokong isama, pero naalala ko. Ayun. Ano pa ba? Yun, Genchem is supposed inhalant and hallucinogen created by fermented human waste. Uy, tama ako. Ewan ko, oy, baka akala nyo, baka may mag-try guys, kasi syempre, wala ka nang gagastusin doon, tae mo lang, ihi mo lang, at saka tubig sa imbornal, pwede na. Nakakadiri. Ayun guys, so ano, may tanong pa ba? May tanong pa ba guys? I-stop ko na ito. So, ayun lang, gusto ko lang i-discuss yun. So, ano, tanong pa guys. Yung mga tanong about sa Illuminati, New World Order, tsaka na natin i-discuss yan. Kumbaga, yun lang ang itatopic. Ayun lang. So, ito, all about drugs lang. Ano pa bang hindi ko na-discuss? Iniisip ko nga rin eh. Basta alam nyo na yung sativa tsaka indica ha. At saka pinagkaiba ng amphetamine tsaka methamphetamines. Shabu is methamphetamine yan. O pinagkaiba din ng flaka, crocodile at saka shabu. Guys, mga street drugs yan. Kaya street drugs kasi mura sila. Ang alam ko ang flaka $5 lang. Oh my God. Oh, napakamura. Ganon din yung crocodile. Ang crocodile kasi kansya pwede mong lutuin sa bahay yan. Ayan. Paulo, how to be you po. Maging girly ka. Ayun. Guys, tinatopic natin to, pero please, wag nyong gayahin na, wag nyong ikwa na. Tapos ano pa ba?
Ayun lang. Basta kung magda-dive kayo ng deep web, okay lang guys, mag-browse kayo, okay lang. Kung bibili kayo, sabi, as I've told you, walang dark market sa Pilipinas, so pero may probability na pwedeng mangyari yan sa Pilipinas. So, yun nga, I hope, at saka kwan din guys, mainam din, na kunyari, yan, aware na tayo sa deep web, ayan, may nagda-dive na, and time will come, at magkakaroon ng parang site na rin ng Pilipinas, dark market na rin ako. Kung may alam kayo, guys, pwede nyong, total, okay na yung presidente natin, okay na yung pwede na kayong magsumbong, di ba? So, yung mga divers, pag may nakita kayong site na involve ang Pilipinas, guys, wag kayong matakot, magsumbong lang kayo. Marijuana, paano mo nasabing drug? Paano ba? Kasi yung effect niya, kasi pag once din na nasobrahan mo, magiging dependent ka, and hindi siya maganda. So, siguro, yun, kaya nasabing drug. So, yun nga, alam mo ba, may natawa ako, pinagtalunan sa group nun, kung ang marijuana ba is drug or herbal. Wala lang, naalala ko lang. Ayun, nag-message lang si Lady L. Ang sabi, guys, about sa Illuminati, itatapik ko sa live stream ko. Si Lady L. Oh my God, guys, hintayin nyo si Lady L. I'm telling you, she's the prettiest editor. Ay nako, hintayin nyo pag nagkwan about Illuminati pa ang topic niya. Ayan. May mga drugs po ba na nakakagamot ng mga sakit? For example, cancer, mga ganon. Sabi daw nila, again yung mga strains, hybrid strains ng marijuana, ng cannabis, I should say. Ayun nga, yung mga hybrid strains daw ng cannabis, pwede daw makakure ng cancer. Pero wala akong alam. I'm really not that sure. Pero yun nga, recreational drug nga siya. At saka, ang alam ko lang talaga, pag sa cannabis is, yun nga, pang relief ng pain. So, yun. Ayun guys, ayun nga, gawa ako ng YouTube channel, guys. May YouTube channel ang Deep Web. May YouTube channel tayo. Kaya lang hindi pa siya active. Ewan ko, naglagay ako ng 2 tao diyan, 2 o 3 tao gusto. Mandy. Yan, hindi inactive pa ang YouTube natin. I don't know what's happening to those guys. They should be putting our live stream doon para yung mga tamad magkalkal sa page natin ng mga live stream. Ang dami na nating live stream, doon na lang namin ilalagay din sa YouTube para madali nyo na lang tingnan. Ayun. So, guys? Okay na ba? Mag-out na ako, guys. So, so our next live stream will be like in Illuminati si Lady L. At saka kwan pala, may magla-live stream, 2 sila, si editor, I don't know their pen names, pero 2 editor, lalaki naman para maiba. Ang magiging topic nila, aside from Lady L na ang itatopic is Illuminati, ang next na itatopic, ang itatopic ng 2 editor na yon is, ano bang itatopic tuloy nila? Nakalimutan ko tuloy. I forgot. Nag-dive ka po ba sa deep web matinding site nila na malalim na po? Kailangan pa ba ng matinding specs ng laptop or CPU? I don't think so. Basta make sure na, basta yun lang, mas mainam kung Linux din ang gamit mo. May VPN ka, tapos ano pa ba, naka-disable ang JavaScript mo, and that's it. Kung gusto nyo mas safer, ayun, i-google nyo lang guys. At saka isa pa. Yung mga pinopost namin na mga articles dito, yung mga articles na pinopost namin dito, ayan, kahit, how can I say that? Guys, it's up to you. Nasa inyo na kung gusto nyo pang i-research. Kung merong hindi kayo believe na post namin, or meron kaming post na hindi kayo, for example, yung post namin about sa moon, actually guys, hindi ako naniniwala, most of us. Kaya lang, I don't want to be rude sa naglagay nun, o sa kwan. Those are some of the people's belief.
don't be rude on some sa isang belief ng isang tao. Kung ang tao is kumbaga, like for example, flat earth. Guys, yung mga flat earthers na mga tao, yes, we laugh at them because we know that earth is not flat, but still belief nila yun eh. Belief nila yun. Bakit nila belief? Kasi may paniniwala sila. Pinag-aralan din nila yan. Kumbaga, may experience din sila dyan. So, for them, kaysa naman i-rant natin, at least we have to re-educate it, but don't rant it. Kasi paniniwala nila yan eh. Ganon din naman, pag sabihin mo ng sa religion, Muslim siya, ibang paniniwala ng Muslim. Mga pagano, ibang paniniwala nila. Do we have to laugh at them? No. As Christians, no. I mean, syempre, yung belief natin, i-re-educate sila and it's up to them kung maniniwala o hindi. Ganun din sa articles namin, guys. I mean, hindi kami naniniwala actually sa most of our articles. It's just that we only share para at least aware tayo. Kahit sa Google lang namin kinuha yan. At least maging aware tayo na putang ina, may ganun pala na muna. Putang ina, may paniniwala palang ganun. Para at least aware tayo, but you don't have to believe it. At least may alam lang tayo, 'di ba? May alam lang tayo. Knowledge is not about facts. It's about how you think, how you search. Yun lang, guys. Yun lang, guys. So ano 'yon? Okay na? Okay na? Okay na? Basta about sa articles namin, I'm telling you, ultimo kami, hindi kami naniniwala, pero at least kami, gusto rin naming i-share kung ano yung mga nababasa namin, kung ano yung mga nakikita namin, totoo man yun o hindi, we have to share it, para kayo din mismo may alam. Gaya ng in-explain ko about how to have drugs on deep web, hindi ko dapat in-explain, pero syempre, para aware tayo, because time will come. Magagamit natin yan. Time will come. Okay? So, ayun po. Ayun, pasensya na rin sa casting ko. Ayan kasi, kasalanan to ni Presidente. Ayun lang, guys. So, ayun, love you guys. Out na ako. And matutulog na. Guys, anniversary ng Deep Web Elites. Ipa-price namin to. Ayun, magpapa-print kami ng, si Lady L ang bahala sa kwan eh. Bali siya ang bahala sa pamumudmod ng price. Ayun, so thank you guys. Love you. Bye. Mwah mwah. Chuk chuk.